Habang suot ni Camila ang ninakaw na kaligayahan, nakakulong ako sa maruming bodega. Baliwang kapatid mo, Hector. Hayaan mo siya sa dilim. Mapanuyang bulong ng sarili kong ina sa lalaking inakala kong magtatanggol sa akin. Subalit hindi nila alam, sa bawat luhang pumatak, may naghihintay na bagyo. Mula sa putik ng pagtataksil, babangon ako upang bawiin ang lahat. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng pusong muling tumibok? Hindi siya nararapat sa pangalang venerasyon. Isang kahihiyan lang ang babaeng iyan, Hector. Hayaan mo na siya sa bodega hanggang sa mabulok ang kanyang katigasan ng ulo. Utang niya sa akin ang buhay niya. Kaya karapatan kong itapon siya sa kung saan ko gusto. Ang bawat salita ni Doña Marcela ay tila mga lasong palaso na bumaon sa puso ni Aurelia habang nakikinig siya sa kabilang panig ng manipis na dingding ng bodega. Sa loob ng madilim at maalikabok na silid na yon, tanging ang maliit na liwanag mula sa siwang ng pinto ang nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita ang kanyang ginagawa. Ang kanyang mga daliri na puno na ng mga sugat at paltos ay dahan-dahang itinutusok ang karayom sa mamahaling tela ng isang trahe de boda. Ito ang gown na isusuot ng kanyang kapatid na si Camila para sa kasal nito kay Hector. Ang lalaking 7 taon niyang minahal. Ang lalaking ipinangakong siya ang ihaharap sa altar. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa kanyang hintuturo nang muling tumagos ang karayom sa kanyang balat. Isang patak ng pulang dugo ang dahan-dahang kumalat sa puting sutla na tila isang mantsa ng pagtataksil na hindi na kailanman mabubura. Ngunit hindi iniinda ni Lia ang pisikal na sakit. Ang mas masakit ay ang marinig ang halakhak ni Camila mula sa marangyang sala. Isang tunog na puno ng pangungutya at tagumpay. "Mommy, don't be too hard on her. Baka mamaya hindi niya matapos ang gown ko. You know how dramatic Lia can be. Akala naman niya she can play the martyr forever." Wika ni Camila na may halong mapanuyang tono. "But honestly, Hector, look at these papers," sabi ng doktor. "She's not mentally stable. Kaya mas mabuti nang dito muna siya, malayo sa mga mata ng mga tao para hindi tayo mapahiya." Naramdaman ni Lia ang marahas na pagkabog ng kanyang dibdib na tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga niya ay may kasamang alikabok na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Narinig niya ang boses ni Hector, ang boses na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay tila isang malamig na hampas ng hangin. "I just can't believe it, Camila. I trusted her, pero ang sabi ni Tita Marcela, ninakawan niya ang kumpanya at nakikipagkita siya sa ibang lalaki? I'm so disappointed. Mabuti na lang at nandyan ka para itama ang lahat." Nais sumigaw ni Lia. Nais niyang ihampas ang kanyang mga kamay sa pinto at sabihing lahat ng iyon ay kasinungalingan. Gusto niyang sabihing ang lahat ng pera ng kumpanya ay siya ang nagtrabaho, na ang bawat sentimong tinatamasa ni na Marcela ngayon ay galing sa kanyang pawis at talino. Gusto niyang isigaw na ang mga lalaking sinasabi nila ay ang mga kliyenteng kailangan niyang harapin dahil si Marcela ay abala sa pagsusugal at si Camila ay abala sa paglulustay. Ngunit ang kanyang boses ay tila ninakaw ng mga taong itinuring niyang pamilya. Ang doktrina na ng utang na loob na itinanim sa kanya mula pagkabata ay tila mga tanika lang nakapulupot sa kanyang leeg. Sabi ni Marcela, utang niya ang kanyang hininga sa ina, kaya kahit anong pang-aabuso ay dapat niyang tanggapin. Muling nagpatuloy ang pag-uusap sa labas at sa pagkakataong ito, ang boses ni Marcela ay naging isang pabulong na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. "Huwag kang mag-alala, Camila. Kapag natapos na ang kasal, ililipat na natin siya sa isang pasilidad sa probinsya. Doon, wala nang makakaalam. Ang mahalaga, nakuha na natin ang pirma niya sa waiver at tungkol sa kahon ng lola. Nahanap ko na kung nasaan ang susi. Nakatago lang pala iyon sa ilalim ng mga sahig sa library.
Ang lahat ng naiwan ng matandang yon sa atin na mapupunta. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pasensya at pag-ibig sa puso ni Lia ay tuluyang naputol. Ang kahon ng lola, ang tanging alaala ng nag-iisang tao na tunay na nagmahal sa kanya. Doon nakatago ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao at sa diamanteng iniwan para sa kanya. Ang malamig na pakiramdam ng katotohanan ay tila yelong dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi siya itinatago dahil sa kanyang kapakanan. Itinatago siya dahil siya ang tunay na may-ari ng lahat ng kanilang tinatamasa. Dahan-dahang binitawan ni Lia ang karayom. Hinayaan niyang mahulog ang trahe de boda sa maruming sahig. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ngayon ay tuyo na at naglalagablab sa isang bagong uri ng determinasyon. Ang kanyang katawan na nanginginig sa takot ay dahan-dahang tumindig, tuwid at matatag. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao na winasak nila ay tila muling nabubuo. Ngunit sa pagkakataong ito, gawa na ito sa bakal. Lumapit siya sa pintuan at ipinatong ang kanyang palad sa magaspang na kahoy. Nararamdaman niya ang bawat ukit at bitak nito na tila sumisimbolo sa sarili niyang buhay. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay nabasag lamang ng kanyang sariling malalim na paghinga. Hindi na siya ang Aurelia na handang masugatan para sa kaligayahan ng iba. Naglabas siya ng isang maliit na hair clip mula sa kanyang buhok, isang lumang bagay na ibinigay sa kanya ni Lola noong bata pa siya. Gamit ang nanginginig, ngunit determinadong mga kamay, sinimulan niyang kalikutin ang kinakalawang na trangka ng pinto. Ang bawat maliit na tunog ng pag-ikot ng metal ay tila isang tibok ng pusong muling nagigising mula sa mahabang pagkakahimbing. Ang liwanag mula sa labas ay tila lumalawak habang ang trangka ay dahan-dahang bumibigay. Sa kanyang isipan, tila naririnig niya ang boses ng kanyang lola na bumubulong sa hangin. Gumising ka, Aurelia. Ang langit ay hindi para sa mga taong nananatiling nakayuko sa putik. Nang tuluyang bumukas ang pinto, ang sariwang hangin mula sa hallway ay humalik sa kanyang mukha na tila isang pangako ng kalayaan. Ngunit bago pa siya makahakbang palabas, isang anino ang humarang sa liwanag. Saan ka pupunta, Aurelia? Akala ko ba ay tinatapos mo ang gown ng kapatid mo? Ang boses ni Doña Marcela ay tila isang hagupit na nagpabalik sa kanya sa realidad. Nakatayo ang kanyang ina sa dulo ng madilim na pasilyo. Hawak ang isang baso ng alak. Ang muka ay nakakubli sa anino, ngunit ang mga mata ay kumikinang sa galit. Tumayo ng matuwid si Lia. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid. Tapos na ako, Mami. Tapos na ako sa lahat. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa kanyang labi nang walang pag-aalinlangan, ngunit ang tanong sa kanyang kalooban ay nananatiling nakabitin sa hangin. Sapat ba ang galit para talunin ang dugo na nananalaytay sa kanyang mga ugat? O muli siyang lalamunin ng dilim bago pa man niya makita ang unang sinag ng umaga? Ang bawat segundo ng pagtitinginan ni na Aurelia at Doña Marcela sa madilim na pasilyo ay tila isang walang hanggang labanan ng kalooban. Ang nanunuot na amoy ng alak mula sa hininga ng kanyang ina ay humahalo sa amoy ng alikabok at amag mula sa bodega. Ngunit bago pa man makahakbang ang matanda upang muling saktan ng anak, ang katahimikan ng gabi ay nabasag sa pagdating ng isang matandang katulong. Si Manang Rosa, na may nanginginig na mga kamay, ay lumitaw sa likuran ni Marcela at mabilis na nagsalita na ang bangko ay tumatawag sa telepono para sa isang mahalagang transaksyon. Sa sandaling lumingon si Marcela sa galit, sinamantala ni Lia ang pagkakataon. Isang mabilis na sulyap ang ipinukol sa kanya ni Manang Rosa. Isang sulyap na puno ng pagdamay at panalangin. Dahan-dahang dumaing ang sahig na gawa sa kahoy sa bawat hakbang ni Lia patungo sa kabilang bahagi ng mansyon. Sa kanyang palad, naramdaman niya ang malamig na metal ng tsapa ng susi
na mabilis na idinuing ni Manang Rosa sa kanya bago pa man siya makalabas sa bodega. Ito ang susi sa likurang gate, ang kanyang tanging daan patungo sa kalayaan. Pumasok siya sa silid-aklatan. Ang silid na dati ay puno ng halimuyak ng mga lumang libro na paborito ng kanyang lola. Sa ilalim ng malaking mesa, hinanap niya ang bahagi ng sahig na medyo nakaangat. Ang tunog ng pagkuskos ng kahoy sa kahoy ay tila napakalakas sa gitna ng katahimikan ng gabi. Gamit ang kanyang mga daliri na nanginginig sa takot at pananabik, nahukay niya ang isang lumang kahon na gawa sa lata. Ang kahon ng lola. Ito ay mabigat at may kasamang lamig na tila nagmumula sa nakaraan. Niyakap niya ito nang mahigpit sa kanyang dibdib na tila doon nakasalalay ang kanyang huling hininga. Ang paglabas sa mansyon ay tila isang pagtakas mula sa kailaliman ng isang libingan. Ang bawat patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak ng mabilis na tila ang langit mismo ay nakikiramay sa kanyang pighati. Ang malakas na hangin ay humahampas sa kanyang manipis na kasuotan. Ngunit ang bawat hakbang niya palayo sa dinherto ay puno ng isang uri ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa malaking bahay na yon. Ang gusaling dapat sana ay nagbigay sa kanya ng kalinga, ngunit naging Bartolina ng kanyang mga pangarap. Ang mga ilaw sa loob ay tila mga matang nanunuya, ngunit hindi na siya matitinag. Ang daan patungo sa labas ng subdivision ay madilim at puno ng putik. Ang kanyang mga lumang tsinelas ay tuluyan ng nasira, dahilan upang ang kanyang mga paa ay direktang humalik sa magaspang na semento at malagkit na lupa. Ang bawat matulis na bato ay tumutusok sa kanyang talampakan, at ang mainit na daloy ng dugo ay humahalo sa malamig na tubig ulan. Ngunit ang bawat hapdi ay tila paalala na siya ay buhay pa, siya ay malaya. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mabigat. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa pagod at gutom na tiniis niya sa loob ng bodega. Sa gitna ng masukal na bahagi ng kalsada, kung saan ang mga puno ay tila mga higanting anino na nagnanais siyang lamunin. Ang liwanag ng dalawang malakas na ilaw mula sa isang sasakyan ay biglang sumilay. Ang tunog ng makina ay dahan-dahang humina hanggang sa tumigil ang isang malaking pickup sa kanyang tapat. Ang pinto ng sasakyan ay bumukas at isang lalaki ang bumaba sa gitna ng bumuhe na ulan. Si Gabriel ay tumayo ng matuwid. Ang kanyang malapad na balikat ay tila isang pader na kayang harangan ng anumang unos. Sa ilalim ng madilim na langit, ang kanyang mga mata ay nagtaglay ng isang uri ng lalim at katahimikan na hindi pa kailanman nakikita ni Leah sa kanino man. Hindi siya nagsalita agad. Tiningnan lamang niya ang kalagayan ng babaeng nasa harap niya. Basang-basa, sugatan, at tila isang ibong bali ang pakpak, ngunit ayaw pang sumuko. Dahan-dahang lumapit si Gabriel. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat at puno ng respeto. Nang maramdaman ni Leah na ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bibigay, ang kanyang mga kamay ay automatikong humanap ng anumang mahahawakan. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na kumapit sa manggas ng jacket ni Gabriel. Ang magaspang na tela nito ay tila ang pinakaligtas na bagay sa mundo. Ang init na nagmumula sa katawan ng estranghero ay unti-unting pumatay sa lamig na bumabalot sa kanyang puso. "Ligtas ka na!" Ang mahinang bulong ni Gabriel na tila isang dalangin na nagpatahimik sa ingay ng bagyo. Hindi na nagawang sumagot ni Leah. Ang lahat ng kanyang lakas ay naubos na sa huling sandali ng kanyang pagkapit. Habang unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin, ang huling nadama niya ay ang malalakas at matatag na mga braso ni Gabriel na sumasalo sa kanya bago pa man siya tuluyang humalik sa putikan. Samantala, sa loob ng dinherto venerasyon, ang katahimikan ay biglang napunit ng isang malakas na hiyaw ng galit. Nakatayo si Doña Marcela sa harap ng bukana ng bodega. Ang kanyang baso ng alak ay nabitawan at nagkadurog-durog sa sahig.
Natila ang kanyang sariling kontrol sa buhay ng anak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa bakanting silid at sa bukas na bintana. Ang kanyang pansin ay naagaw ng isang bagay sa sahig, isang mantsa ng tuyong dugo, at ang nawawalang bahagi ng sahig sa library. Ang kanyang hininga ay naging mabigat sa puot nang mapagtanto niyang ang ibong inakala niyang wala ng pakpak ay nakalipad na. Bit-bit ang mga lihim na maaari nilang ikasira. Hanapin niyo siya, ang utos ni Marcela na tila isang sumpa na dumagundong sa buong bahay. Huwag niyo siyang hahayaang makalayo ng buhay. Sa loob ng sasakyan ni Gabriel, habang ang wiper ay patuloy na humahawi sa tubig sa windshield, nakahiga si Leah sa upuan. Ang kahon ng lola ay nakayakap pa rin sa kanyang dibdib kahit sa gitna ng kawalan ng malay. Ang sasakyan ay mabilis na humarurot palayo sa mansyon, patungo sa isang direksyong hindi pa alam ni Leah. Ngunit batid niyang wala na siyang babalikan. Ang katanungang bumabalot sa bawat patak ng ulan ay nananatili. Sa kanyang pagtakas, tunay nga bang kalayaan ang kanyang natagpuan o ito ay simula lamang ng isang mas masakit na paglalakbay patungo sa katotohanang nakatago sa loob ng lumang lata? Ang halimuyak ng lavender at ang dahan-dahang pagdaloy ng init mula sa makapal na kumot ang unang bumati sa kamalayan ni Aurelia. Sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang mga pandama ay tanging ang amoy ng amag at ang nanunuot na lamig ng semento ang kinagisnan, kaya naman ang marangyang lambot ng kama ay tila isang panaginip na ayaw niyang magising. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumambad sa kanya ang isang silid na puno ng liwanag, malayo sa kadiliman ng bodega na naging piitan niya. Mabilis na bumangon ang pangamba sa kanyang dibdib nang mapagtanto niyang wala sa kanyang tabi ang lumang kahon ng kanyang lola. Ngunit bago pa man siya mabalot ng takot, ang marahang pagpihit ng hawakan ng pinto ay nakuha ang kanyang atensyon. Pumasok si Gabriel, dala ang isang tray ng mainit na sabaw. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na haligi sa gitna ng naguguluhang isipan ni Leah. Wait, nasaan ang box ko? Ang kahon ni Lola? Ang nanginginig na tanong ni Leah, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na hinahanap ang tanging kayamanang bitbit niya sa pagtakas. Lumapit si Gabriel at ibinaba ang tray sa gilid ng kama. Mula sa silya sa tabi ng bintana, kinuha niya ang lata at maingat na inabot ito kay Leah. Huwag kang mag-alala. It's safe. Hindi ko hinayaang mawalay iyan sa tabi mo mula nang dalhin kita rito. Ang haplos ng metal sa kanyang mga palad ay nagpatahimik sa naghuhumiyaw na puso ni Leah. Napansin niya ang mga kamay ni Gabriel. Malinis, mahahaba ang mga daliri at tila may taglay na kakaibang lakas. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang lalaki ng diretso sa mga mata. Mayroon doon na isang uri ng kalungkutan na tila nakakaunawa sa sarili niyang pighati. Thank you. Hindi ko alam kung bakit mo ako tinutulungan, pero salamat. Hindi lang ako ang nais tumulong sa'yo. Ang sagot ni Gabriel, bago tumabi, upang bigyang daan ang isang matandang lalaking pumasok sa silid. Si Don Ricardo ay tumayo sa paanan ng kama. Ang kanyang mga mata ay nanunubig habang nakatingin kay Leah. Ang bawat ukit sa kanyang mukha ay tila nagsasalaysay ng mahabang kasaysayan. At nang magsalita siya, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Aurelia, kamukhang kamukha mo ang iyong lola. Ang mga mata mong yan, ang iyong tindig. Tila bumalik ang aking matalik na kaibigan mula sa kabilang buhay. Ipinaliwanag ni Don Ricardo ang lihim na pagkakaibigan nila ng lola ni Leah. Sa loob ng maraming taon, naging saksi siya sa mga paghihirap na dinanas ng pamilya venerasyon, ngunit wala siyang magawa dahil sa pader na itinayo ni Doña Marcela. Ngayon, sa tulong ni Gabriel na kanyang kanang kamay at isang mahusay na abogado at arkitekto, batid niyang oras na para sa hustisya. Kinuha ni Don Ricardo ang isang espesyal na susi
mula sa kanyang bulsa at, sa pahintulot ni Leah, ay binuksan ang kahon ng lola. Sa loob nito, bukod sa mga lumang larawan at alahas, ay may isang dokumentong nakatupi ng maayos. Nang buksan ito ni Gabriel at basahin ang bawat kataga, ang hangin sa loob ng silid ay tila naging mabigat. Ito ang tunay na testamento. Ang lahat ng pag-aari ng mga venerasyon, ang mansyon, ang mga lupain, at ang kumpanya ay tanging kay Aurelia lamang ipinamana. Si Marcela ay tanging katiwala lamang hanggang sa sumapit si Leah sa tamang edad. Isang katotohanang pilit na itinago at binura ng kanyang sariling ina. Habang ang liwanag ng katarungan ay nagsisimulang sumikat sa trangka ni Don Ricardo, ang dilim naman ay unti-unting lumalamon sa loob ng Dinherto Venerasyon. Sa marangyang silid ng mga bagong kasal, ang hangin ay hindi puno ng pag-ibig kundi ng tensyon na tila isang lubid na malapit ng maputol. Si Camila ay nakaupo sa harap ng salamin, abala sa paglalagay ng mamahaling cream sa kanyang mukha, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa refleksyon ni Hector na nakatayo sa tabi ng bintana. "Hector, baby, I need that new diamond set from the auction tomorrow. Kailangan nating ipakita sa lahat na ang Veneration family ay hindi natitinag kahit wala ang drama ni Leah." Hindi sumagot si Hector. Ang kanyang isipan ay tila nakakulong sa mga alaala ng nakalipas na gabi. Ang imahe ni Leah na basang-basa at sugatan habang hinihila palabas ng bodega ay hindi maalis sa kanyang gunita. Lumapit siya sa isang tumpok ng mga gamit ni Leah na nakatakdang itapon sa labas. Isang lumang kahon ng sapatos ang tumaob at mula roon ay nahulog ang isang maliit na kwaderno na may pulang pabalat. Dahan-dahan, itong pinulot ni Hector. Ang bawat pahina ay tila may dalang bigat na nagpapakaba sa kanyang dibdib. Sa gitna ng katahimikan, ang dahan-dahang pagpihit ng mga pahina ay tila ang tanging tunog na umiiral. Nang tumigil ang kanyang mga mata sa unang pahina, ang kanyang hininga ay tila napatid. Ngayong gabi, narinig ko ang plano ni Camila na sirain tayo. Sinabi niya kay Mommy na gagawa sila ng paraan para magmukha akong masama sa paningin mo, Hector. Pero naniniwala ako sa iyo. Alam kong hindi mo ako tatalikuran dahil alam mo kung gaano kita kamahal. Ang mga salitang iyon ay tila mga lason na pumatak sa budhi ni Hector. Ang bawat titik ay isang sampal ng katotohanan na pilit niyang tinalikuran dahil sa matatamis na salita ni Camila. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang paningin niya ay nagdilim sa tindi ng pagsisisi at galit na nagsisimulang bumuo sa kanyang kalooban. Lumingon siya kay Camila, nakasalukuyang nakangiti sa sariling refleksyon. Walang malay na ang pundasyon ng kanyang mga kasinungalingan ay nagsisimula ng maugat at gumuho. Ang malamig na simoy ng hangin ay pumasok sa silid na tila isang babala ng paparating na unos. Hawak ang kwaderno na tila isang ebidensya ng kanyang sariling pagkakamali. Isang katanungan ang bumabagabag sa puso ni Hector. Maibabalik pa ba ang isang pag-ibig na kanyang hinayaang mabulok sa dilim? O huli na ang lahat para sa isang taong naging bulag sa gitna ng liwanag? Ang bawat titik sa pulang kwaderno ay tila mga buhay na uling na dumadarang sa palad ni Hector. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa sulat kamay ni Aurelia. Ang mga kurba ng letra na dati ay nagbibigay sa kanya ng ngiti, ngayon ay nagdudulot ng isang uri ng hulas na hindi niya maipaliwanag. Hindi pa man niya natatapos basahin ang susunod na pahina, ang marahas na pagbukas ng pinto ay nagpabalik sa kanya sa malupit na kasalukuyan. Pumasok si Camila. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makita ang hawak ng asawa. "Hector, what is that? Bakit mo pinapakialaman ang basura ng baliw na yan?" Ang kanyang boses, na dati ay tila musika sa pandinig ni Hector, ngayon ay may tono ng talas na tila nanggagaling sa kiskisan ng bakal. "Diary ito ni Leah, Camila. Sabi niya rito, alam niyo ang totoo. Sabi niya, niloko niyo ako.
Ang mahina ngunit mariing sagot ni Hector habang ang kanyang mga daliri ay humihigpit sa pabalat ng kwaderno. Isang matunog na halakhak ang pinakawalan ni Camila, ngunit ito ay walang halong kagalakan. Mabilis niyang nilapitan si Hector at marahas na hinablot ang kwaderno. Ang tunog ng pagkapunit ng mga pahina ay tila isang paglapastangan sa huling hibla ng katotohanan na hawak ni Hector. You're choosing to believe a lunatic's fairy tale over me? Your wife? Niloloko ka lang niya, Hector. She's obsessed with you, and she will do anything to ruin us. My God, look at me. I'm the one who stayed. I'm the one who loves you. Nagsimulang umagos ang mga luha sa mukha ni Camila, mga luhang kabisado na ang tamang tiyempo upang magdulot ng awa. Ang kanyang paghikbi ay tila isang dula na paulit-ulit na nilalaro sa harap ni Hector. At tulad ng inaasahan, ang galit ni Hector ay dahan-dahang napalitan ng kalituhan. Ang sining ng gaslighting ni Camila ay tila isang laso na dahan-dahang pumuputol sa kakayahan ni Hector na makakita ng tama sa mali. Habang ang gulo ay namamayani sa dinherto venerasyon, ang katahimikan naman sa trangka ni Don Ricardo ay biglang naputol ng isang hindi inaasahang pangyayari. Si Aurelia ay dahan-dahang naglalakad sa malawak na pasilyo. Sinusubukang sanayin ang sarili sa kalayaang hindi niya naramdaman sa loob ng maraming buwan. Ngunit ng isang katulong ang hindi sinasadyang bitawan ang mabigat na pinto sa dulo ng hallway, ang biglang pagdaiti ng kahoy sa hamba ay lumikha ng isang yanig na yumanig sa buong pagkatao ni Leah. Ang tunog na yon, ang tunog ng pagsasara ng pinto, ay tila isang susi na nagbukas sa lahat ng kanyang mga trauma. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang malawak na pasilyo ay tila naging maliit. Ang mga dingding ay nagsimulang gumapang patungo sa kanya hanggang sa maramdaman niyang wala na siyang hangin. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang leeg, pilit na humihingi ng hininga na tila ninakaw ng mga alaala ng bodega. Leah! Aurelia! Ang boses ni Gabriel ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Mabilis siyang lumapit at, nang makita ang panginginig ni Leah, ay dahan-dahang inilagay ang kanyang mga palad sa magkabilang balikat ng dalaga. Hindi siya nag-atubiling hilahin ito patungo sa kanya. At sa isang iglap, naramdaman ni Leah ang matatag at malawak na dibdib ni Gabriel na sumasalo sa kanyang panghihina. Huminga ka ng malalim. Sumabay ka sa akin. Ang mahinang bulong ni Gabriel malapit sa tenga ni Leah. Ang init ng hininga ng binata at ang mabagal, matatag na tibok ng puso nito na tila isang tambol sa katahimikan ay unti-unting nagpabalik sa diwa ni Leah. Ang bawat himas ni Gabriel sa kanyang likuran ay tila isang gamot na nagpapahupa sa hapdi ng kanyang mga gunita. Sa loob ng ilang sandali, nanatili silang ganoon. Si Leah, na nakasandal sa pagitan ng mga braso ni Gabriel, at ang binata, na tila isang tanggulan na hindi hahayaang muling gumuho ang mundo ng dalaga. Isang kakaibang kislap ng damdamin ang dumaan sa pagitan nila. Isang uri ng koneksyon na hindi kailangan ng salita upang maintindihan. Nang kumalma na ang paghinga ni Leah, dahan-dahan siyang inalalayan ni Gabriel patungo sa kanyang silid. Ngunit bago pumasok ang dalaga, huminto si Gabriel. Naglabas siya ng isang maliit na toolbag mula sa kanyang bulsa. Gamit ang maingat na mga kilos, sinimulan niyang kalikutin ang trangka ng pinto ni Leah. Ang marahang pagtanggal ng mga tornilyo at ang pagkawala ng lock sa pinto ay tila isang seremonya ng kalayaan. Hindi ka na muling makukulong, Aurelia. Kahit sa loob ng bahay na ito, gusto kong malaman mo na walang pintong magsasara sa iyo na hindi mo kayang buksan. Wika ni Gabriel habang iniabot kay Leah ang tinanggal na lock. Ang titig ng binata ay puno ng pangako. Isang pangakong higit pa sa obligasyon ng trabaho. Ang simpleng pagkilos na yon ay naging isang gintong sandali na nagparamdam kay Leah na siya ay mahalaga, na ang kanyang mga takot ay may nakakarinig.
Ngunit ang kapayapaang iyon ay pansamantala lamang. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang marangyang function hall, si Doña Marcela ay nakatayo sa harap ng maraming mamamahayag. Nakasuot siya ng itim na damit. Ang kanyang mukha ay sadyang pinutla upang magmukhang nagdadalamhati. Napakasakit para sa isang ina ang aminin ng katotohanan. Ang simula ni Marcela habang naglalabas ng panyo upang punasan ang mga luhang sadyang pinatulo. Ang aking panganay na si Aurelia, hindi lamang niya ninakawan ang aming kumpanya, kundi tinalikuran niya rin ang aming pamilya para sa isang lalaki. Wala siyang utang na loob. At ngayon, natatakot ako para sa kanyang kalagayan dahil alam nating lahat na hindi siya nasa tamang pag-iisip. Kung nasaan ka man, Aurelia, please come home. We only want to help you. Habang pinapanood ni Leah ang balitang ito sa telebisyon sa loob ng trangka ni Don Ricardo, ang kanyang mga kamao ay muling nagngalit. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang malupit na mantsa na pilit na dumudungis sa kanyang pangalan sa harap ng buong mundo. Napatingin siya kay Gabriel na nasa kanyang tabi. Ang mukha nito ay madilim at puno ng determinasyon. Isang malaking katanungan ang nabuo sa isipan ni Leah. Paano mo lalabanan ang isang kaaway na handang sunugin ang buong mundo para lamang manatili sa kanilang trono ng kasinungalingan? Ang bawat salita ni Doña Marcela sa telebisyon ay tila isang maruming anino na pilit na dumudungis sa bawat sulok ng silid na kinaroroonan ni Aurelia. Napanood ni Leah kung paano nagpakamartir ang kanyang ina sa harap ng bansa, kung paano nito ginawang sandata ang kanyang sariling pangalan upang pagtakpan ang sariling baho. Ngunit sa pagkakataong ito, walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Aurelia. Ang dati rating lambot ng kanyang puso ay tila naging matigas na bato sa gitna ng matinding lamig. Ang pananakit at pagtataksil ay umabot na sa hangganan kung saan ang pait ay nagiging apoy ng determinasyon. Pumasok si Gabriel sa silid. Bitbit ang isang tumpok ng mga folder na naglalaman ng mga dokumentong legal. Nakita niya ang pananahimik ni Leah sa harap ng telebisyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mukha ng inang itinuring siyang basura. Inabot ni Gabriel sa kanya ang isang tasa ng tsa. Ang usok nito ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Nagbibigay ng panandali ang init sa nanginginig na mga kamay ng dalaga. Huwag mong hayaang lamunin ka ng mga salita niya, Leah. Ang bawat kasinungalingan niya ay isang piraso ng ebidensya na gagamitin natin upang itayo ang kaso laban sa kanya. Ang mahinahong sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang matatag na pundasyon sa gitna ng nagngangalit na unos. Sa arkitektura, ang pinakamatatag na gusali ay nagsisimula sa pagtukoy sa pinakamahinang bahagi ng lupa. Ang lupang kinatatayuan ni Doña Marcela ay puno ng bitak. Dahan-dahang tumayo si Leah at humarap sa malaking salamin sa silid. Tahimik niyang tinitigan ang sarili. Ang mahabang buhok na minsang naging bahagi ng kanyang lumang pagkatao at ang mga matang matagal ding napuno ng lungkot at pangamba. Marahan niyang kinuha ang gunting na nasa ibabaw ng mesa. Sa isang mabagal ngunit matatag na galaw, pinaikli niya ang kanyang buhok, tila simbolo ng pag-iwan sa sakit, kahihiyan, at mga alaalang ayaw na niyang balikan. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at muling hinarap ang salamin. Mas matatag, mas buo, at handang magsimula muli. Ang bawat hibla na nahuhulog sa sahig ay tila mga bahagi ng kanyang lumang pagkatao na dahan-dahang namamatay. Ang pagkawala ng bigat sa kanyang balikat ay tila simbolo ng pagpigtal ng mga tanikalang nag-uugnay sa kanya, sa pamilyang pumatay sa kanyang kaligayahan. Nang matapos siya, tumambad ang isang bagong Aurelia. Maikli ang buhok, matalas ang tingin, at handang harapin ang anumang pagsubok. Gabriel looked at her. His breath momentarily caught in his throat. Lumapit siya at kinuha ang gunting mula sa kamay ni Leah.
Pagkatapos ay dahan-dahang hinaplos ang dulo ng kanyang bagong gupit na buhok na bahagyang nangingiliti sa kanyang pisngi. You look different. You look like the woman who is finally ready to claim what is hers. Bulong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng paghanga na nagpadaloy ng init sa buong katawan ni Leah. Ito ang tinatawag nilang kilig. Isang pakiramdam na matagal nang nabaon sa limot. Ngunit ngayon ay muling sumisibol sa piling ng isang lalaking hindi siya kailanman hinusgahan. Habang ang bagong pag-asa ay nagsisimulang sumikat sa kampo ni Leah, ang gulo naman ay lalong lumalalim sa dinerto venerasyon. Sa marangyang sala, ang dating kagalakan ay napalitan ng sigawan at tunog ng mga bagay na bumabagsak. Si Camila ay kasalukuyang naglulustay ng pera sa mga online shopping sites habang si Hector ay nakatayo sa isang tabi, tila isang rebulto ng pagsisisi. I told you, Hector, I need that designer bag for the charity gala. Bakit mo sinasabing kailangan nating magtipid? Are you calling me poor? Ang singhal ni Camila habang itinatapon ang kanyang cellphone sa mamahaling sofa. Hindi na makilala ni Hector ang babaeng pinakasalan niya. Ang matamis na ngiti ni Camila ay napalitan ng isang mapang-aping mukha na tila walang kabusugan sa material na bagay. Sa kabilang dako ng lungsod, si Doña Marcela ay nasa loob ng isang pribadong bangko, nakasuot ng kanyang pinakamahal na alahas upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Inabot niya ang kanyang itim na credit card sa teller para sa isang malaking transaksyon. I'm sorry, ma'am, but the transaction was declined. Ang mahinang sabi ng teller. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalangan. Nagpantig ang tenga ni Marcela. What? That's impossible. Do you even know who I am? Swipe it again. Ngunit ang sumunod na sagot ng teller ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao. Ma'am, the account has been frozen by a court order issued by an anonymous majority shareholder. Hindi po namin pwedeng galawin ang anumang pondo rito. Ang mukha ni Doña Marcela ay nagbago mula sa galit patungo sa isang uri ng takot na hindi niya pa naramdaman. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang hawak ang kanyang Hermes na bag. Sa kanyang isipan, isang pangalan lamang ang lumulutang, Aurelia. Sa isang iglap, ang bawat kasinungalingang itinayo niya sa harap ng media ay tila nagsisimulang gumuho. Ang katanungang bumabalot sa bawat hininga ni Marcela ay kung sino ang nasa likod ng batang inakala niyang mamatay sa dilim ng bodega. At habang tinitingnan ni Leah ang isang bagong suit na binili ni Gabriel para sa kanya, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang dagok ay naitama na, ngunit ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. Maibabalik ba ng yaman at kapangyarihan ang kapayapaang ninakaw sa kanya? O ang bawat hakbang patungo sa hustisya ay magbubukas lamang ng mas malalim na sugat? Ang bawat hakbang ni Hector sa mataong palengke ay tila paglalakad sa isang malabo at masukal na panaginip. Ang kanyang isipan ay puno ng mga boses mula sa nakaraan, mga boses na pilit niyang itinago sa ilalim ng kanyang pagmamataas. Ngunit ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagpapaharap sa atin sa katotohanan. Sa gitna ng ingay ng mga tindera at siksikan ng mga mamimili, nahuli ng kanyang paningin ang isang pamilyar na figura, si Manang Rosa, ang matandang katulong na tila naging anino na lamang sa dinerto venerasyon, ay nakatayo sa tapat ng isang tindahan ng gulay. Ang kanyang balikat ay bagsak at ang muka ay puno ng lumbay. Dahan-dahang lumapit si Hector. Ang kanyang puso ay kumakaba sa hindi maipaliwanag na kaba. Manang Rosa? Ang mahinang tawag niya. Nang lumingon ang matanda, ang gulat sa mga mata nito ay mabilis na napalitan ng isang emosyong tila matagal nang kinikimkim. Hindi na nakapaghintay si Hector. Hinawakan niya ang braso ng matanda at nagmakaawa. Manang, please tell me the truth.
Ano ba talaga ang nangyari kay Leah sa bahay na yon? Bakit siya naroon sa bodega? Ang mga luha ay mabilis na namuo sa kulubot na mga mata ni Manang Rosa. Sa bawat hikbi niya, tila isang bahagi ng puso ni Hector ang nadudurog. Sir Hector, patawarin niyo ako kung naging duwag ako. Ang pabulong na sagot ng matanda habang pilit na itinatago ang kanyang mukha. Si Leah, hindi siya baliw. Ikinulong siya ni Doña Marcela sa bodegang yon nang walang pagkain at tubig dahil ayaw niyang malaman niyo ang totoo. Araw-araw kong naririnig ang kanyang mga daing, ang kanyang mga panalangin na sana ay dumating kayo para iligtas siya. Pero ang ginawa niyo ay tinalikuran niyo siya para kay Camila. Ang bawat salita ni Manang Rosa ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kaluluwa ni Hector. Ang imahe ni Leah na nagdurusa sa dilim habang siya ay nagpapakasaya sa piling ng kapatid nito ay naging isang multo na hindi niya na kailanman matatakasan. Bumalik siya sa mansyon na may apoy ng galit sa kanyang mga mata. Agad niyang hinarap si Doña Marcela na noon ay kasalukuyang nagpapakasasa sa kanyang hapon na tsa. Is it true, Tita Marcela? Ikinulong niyo si Leah sa bodega? Ang sigaw ni Hector. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng puot at pagsisisi. Ngunit si Doña Marcela ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kawalang malay. Hector, hiho, stop this nonsense. Nababaliw na ang matandang si Rosa, baka ulyanin na yon. Leah was sick and we did what was best for her. Huwag kang maniwala sa mga kwentong barbero ng isang katulong. Ang sining ng gaslighting ni Marcela ay tila isang baluti na hindi basta-basta matitibag. Ngunit sa pagkakataong ito, ang binhi ng pagdududa sa puso ni Hector ay tuluyan ng nag-ugat. Habang ang bagyo ng pagsisisi ay namumuo sa Dinherto Venerasyon, ang katahimikan naman ng kalikasan ang bumabalot kina Aurelia at Gabriel. Nasa isang malawak na lupain sila sa probinsya, tinitingnan ang isa sa mga ari-ari ang nakapaloob sa diwa ng testamento ni Lola. Ngunit ang kalangitan ay biglang nagdilim at ang mga ulap ay nagsimulang maglabas ng kanilang bigat. Ang mga butil ng ulan ay nag-uunahang humalik sa tuyong dahon ng pawid sa paligid, lumilikha ng isang paulit-ulit na himig sa gitna ng katahimikan ng bukirin. Mabilis silang sumilong sa isang maliit at abandonadong dampa sa gitna ng bukid. Ang hangin ay naging malamig, nagdadala ng amoy ng basang lupa at sariwang damo. Nakatayo sila nang magkalapit sa maliit na espasyo. Ang tanging tunog na naririnig ay ang marahas na pagbuhos ng ulan sa labas. Napansin ni Gabriel ang panginginig ng balikat ni Leah. Nang walang pag-aalinlangan, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang makapal na jacket at maingat na isinampay ito sa mga balikat ng dalaga. Ang init mula sa kasuotan ni Gabriel at ang kanyang bango na humahalo sa amoy ng ulan ay tila isang gamot na nagpatahimik sa mga alaala ni Leah tungkol sa malamig na bodega. Salamat, Gabriel, ang mahinang sabi ni Leah habang pilit na ibinabalot ang sarili sa jacket. You don't have to be strong all the time, Leah. Ang bulong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo. Tila may sarili ring kinakalabang multo. Alam mo, ang nanay ko, dumanas din siya ng matinding paghihirap sa kamay ng tatay ko. Namatay siya nang hindi man lang nakatikim ng katarungan. Kaya nang makita kita sa gitna ng daan noong gabing iyon, hindi ko hinayaang mangyari sa'yo ang nangyari sa kanya. I promised myself that I would protect people like you. Ang pag-amin na yon ni Gabriel ay tila isang tulay na nag-ugnay sa kanilang dalawa sa isang mas malalim na antas. Nakita ni Leah ang sugat sa likod ng matatag na pagkatao ng binata. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Gabriel, ang kanyang maliliit na daliri ay sumalikop sa malalaking palad nito. Isang kislap ng kuryente ang tila dumaan sa kanilang mga ugat. Isang sandali ng kilig na hindi nanggaling sa panlabas na anyo, kundi sa pagiging totoo ng kanilang mga puso. Sa sandaling iyon,
Ang ulan sa labas ay hindi na tila isang banta, kundi isang saksi sa dalawang kaluluwang dahan-dahang naghihilom sa piling ng isa't isa. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila isang katahimikan bago ang muling pagdating ng unos. Sa isang madilim na sulok ng isang mamahaling hotel sa lungsod, si Camila ay nakaupo sa tapat ng isang lalaking hindi pamilyar. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniabot ang isang sobrang puno ng pera. Ang bawat sulyap niya sa paligid ay puno ng takot na baka may makakita sa kanya. Hindi niya alam, sa kabilang bahagi ng silid, ang dahan-dahang pagpindot sa shutter ng isang kamera ay tila isang hatol na naghihintay na ibagsak. Ang lihim na pilit niyang itinatago ay tila isang nakalalasong bunga na malapit ng mahulog mula sa puno. Sino nga ba ang lalaking ito at anong katotohanan ang nakatago sa likod ng mga matatamis na ngiti ng paboritong anak ni Doña Marcela? Ang kapalaran ay tila isang malupit na biro na dahan-dahang bumabaligtad laban sa mga taong akalang sila ang may hawak ng mundo. Sa loob ng opisina ni Doña Marcela, ang hangin ay naging masikip at puno ng hindi maipaliwanag na takot. Ang puting sobrang naglalaman ng opisyal na abiso mula sa gobyerno ay tila isang hatol ng kamatayan na nakapatong sa kanyang lamesang gawa sa mahogany. Ang pinakamalaking proyekto ng kanilang kumpanya, ang itinuturing niyang huling alas upang maisalba ang kanilang gumuguhong yaman, ay formal nang ibinigay sa grupo ni Don Ricardo. Nanginginig ang mga kamay ni Marcela habang binabasa ang bawat kataga. Ang kanyang paningin ay nagdidilim at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang pait. Hindi na niya nagawang pigilan ang bugso ng kanyang damdamin. Sa isang marahas na pagkilos, kinuha niya ang bawat gamit na abot kamay niya at ipinaghampas ang mga ito sa sahig. Ang pagkakabasag ng mga kristal na dekorasyon at ang paglipad ng mga dokumento sa paligid ay tila sumisimbolo sa sarili niyang unti-unting pagbagsak. "Wala kang kwenta, Camila!" Ang sigaw ni Marcela nang pumasok ang kanyang bunsong anak sa silid na tila walang kamalay-malay sa nangyayari. "Ang tanging alam mo lang ay lustay ng pera natin sa mga damit at alahas, habang ang kumpanyang bumubuhay sa'yo ay unti-unti nang nilalamon ng utang, abala ka pa rin sa sarili mong kapritsyo." Hindi nagpatalo si Camila. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kanyang ina. Ang dati-rati ay matamis na boses ay napalitan ng isang matalas na tono. "Bakit ako ang sinisisi mo, Mami? Ikaw ang nagpatakbo sa kumpanya habang ako ay pinipilit mong maging perpektong asawa ni Hector. Ikaw ang naging sakim. Ikaw ang pilit na nagnakaw ng sa kay Leah, kaya ngayon ay sinusumpa tayo ng tadhana. Don't you dare point your fingers at me." Ang kanilang pag-aaway ay tila isang maruming dula na walang manonood, ngunit lingid sa kanilang kaalaman. May isang taong nakikinig sa labas ng pintuan. Si Hector ay nakatayo sa pasilyo. Ang kanyang mukha ay tila naging abo sa tindi ng katotohanang kanyang narinig. Ang bawat salita ni Camila at Marcela ay tila mga huling pako sa krus na kanyang pinapasan. Ang babaeng inakala niyang anghel ay isa palang mapagpanggap na demonyo na walang ibang mahal kundi ang sarili. Ang bawat sakripisyo ni Leah, ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata nito na binaliwalan niya, ay tila bumabalik sa kanya upang sipsipin ang huli niyang natitirang lakas. Isang matinding pagsisisi ang gumuhit sa kanyang puso. Isang uri ng pagsisisi na tila wala ng lunas. Habang ang dinherto venerasyon ay unti-unting kinakain ng puot, ang kapayapaan naman ay nananahan sa opisina ni Don Ricardo. Si Aurelia ay nakaupo sa tapat ng isang malaking monitor, tinitingnan ang huling ulat ng pagbagsak ng stock ng kumpanya ng kanyang ina. Ang kanyang muka ay hindi nagpapakita ng tuwa, bagkus isang malalim na kalungkutan ang bakas sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat, si Marcela ay ina pa rin niya, ang inang minsan niyang pinangarap na yumakap sa kanya ng tapat.
Naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang kamay. Dahan-dahang tiningnan ni Leah si Gabriel na ngayon ay nakatayo sa kanyang tabi. Isang dahan-dahang pagsalikop ng kanilang mga daliri ang naganap. Isang tahimik na suporta na higit pa sa anumang salita. Ang init mula sa palad ni Gabriel ay tila isang lunas na nagpapahupa sa pait na nararamdaman ni Leah. Hindi masamang ipaglaban ang tama, Leah. Ang bulong ni Gabriel, ang kanyang boses, ay tila isang banayad na hangin sa gitna ng init ng damdamin. Ang bawat luha mo noon ay pinatutuyo na ng katarungan ngayon. Hindi ka masamang tao dahil binabawi mo ang ninakaw sa iyo. Tumitig si Leah sa kanilang mga kamay na magkahawak. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago niya dahan-dahang binawi ang kanyang kamay upang kuhanin ang isang tasa ng kape at inabot ito kay Gabriel bilang tanda ng pasasalamat. Salamat, Gabriel. Kung wala ka, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa dilim. Ngunit ang katahimikang yon ay nabasag ng ang receptionist ay tumawag sa internal line. May isang lalaki sa ibaba na nagmamakaawa para sa isang urgent meeting, si Hector Alvarado. Dahan-dahang tumayo si Leah at inayos ang kanyang suot na blazer. Ang kanyang mga mata ay naging malamig at profesional. Pataasin niyo siya, ang maikli niyang utos. Habang ang pintuan ng elevator ay dahan-dahang bumubukas sa floor ng executive office, ang bawat hakbang ni Hector sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay tila napakabigat. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa malawak na lobby, nagbibigay ng isang uri ng tensyon na tila isang lubid na malapit ng maputol. Siya ay narito upang lumuhod, upang magmakaawa para sa kumpanya. Hindi alam kung sino ang taong nasa likod ng tagumpay na ito. Nang bumukas ang malaking pinto ng conference room, ang lahat ng hangin sa baga ni Hector ay tila naglaho. Nakatayo sa tapat ng bintana ang isang babae na nakasuot ng napakagandang puting suit. Ang buhok ay maikli at maayos. Ang tindig ay puno ng awtoridad at ganda na hindi niya kailanman nakita noon. Lumingon ang babae. Ang bawat segundo ng pagtatama ng kanilang mga mata ay tila isang walang hanggang parusa para kay Hector. Hector, ang boses ni Leah ay malamig, walang emosyon, at tila nanggagaling sa isang lugar na hindi na niya kayang maabot. Nabitawan ni Hector ang dala niyang briefcase. Ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay sa tindi ng gulat at kahihiyan. Ang babaeng itinapon niya sa putik, ang babaeng hinayaan niyang mabulok sa bodega, ay ang mismong Reyna na may hawak ng kanyang kapalaran ngayon. Ang katanungang tila sumasakal sa kanyang leeg ay simple. Paano ka hihingi ng tawad sa isang taong ang bawat bahagi ng puso ay winarak mo na? Ang katahimikan sa loob ng malawak na conference room ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa hininga ni Hector. Nakatayo siya sa gitna ng silid, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang paningin ay nakapako sa babaeng nasa kanyang harap. Si Aurelia, ang babaeng dati ay yumuyuko sa bawat kumpas ng kanyang kamay. Ang babaeng itinapon niya sa dilim ng bodega ay nakaupo ngayon sa isang marangyang silya na gawa sa katad. Ang bawat galaw ay puno ng dignidad at kapangyarihan. Leah, ikaw ba talaga yan? Ang pabulong na tanong ni Hector, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng gulat at hindi maipaliwanag na pangungulila. Sa isang sandali ng kahinaan, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay. Nagnanais na hawakan ang pisngi ni Leah upang masigurong hindi ito isang masamang panaginip. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa balat ni Leah, ang isang matatag at malapad na anino ay humarang sa kanyang harapan. Si Gabriel ay tumayo sa pagitan nila. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng babala na tila isang pader na hindi kayang tibagin. Ang bawat kalamnan sa mukha ni Gabriel ay matigas at ang kanyang tindig ay sapat na upang iparamdam kay Hector ang kanyang liit sa harap ng lalaking tunay na nagpoprotekta
kay Leah ngayon. Mr. Alvarado, manatili ka sa iyong kinaroroonan. Ang layunin ng pagpupulong na ito ay tungkol sa negosyo, hindi sa anumang personal na ugnayan. Ang malamig na wika ni Gabriel, ang bawat salita niya ay tila isang hatol na nagpapatunay na wala ng karapatan si Hector na lumapit pa sa dalaga. Dahan-dahang ibinaba ni Hector ang kanyang kamay. Ang kanyang balikat ay bumagsak sa tindi ng kahihiyan. Tumingin siya kay Leah, nagbabaka sakali na makakita ng kahit kaunting habag sa mga mata nito. Leah, please. Ang kumpanya. Naghihingalo na kami. Doña Marcela is desperate. I am desperate. Hindi namin alam na ikaw pala ang kukuha ng proyektong ito. Nakikiusap ako. Bigyan mo kami ng kahit konting palugit. Iminulat ni Leah ang kanyang mga mata mula sa mga dokumentong binabasa. Ang kanyang titig ay tila isang kristal. Maganda, ngunit napakalamig. Negosyo lang ito, Mr. Alvarado. Walang personalan. Ang kontrata ay malinaw. At ang mga tuntunin ay hindi na pwedeng baguhin dahil lamang sa nakaraan. Ang sagot ni Leah. Ang kanyang taglish ay natural, ngunit may kasamang awtoridad na tila isang talim na humihiwa sa pag-asa ni Hector. If you can't meet the requirements, then the law will take its course. Now, if you'll excuse us, we have more important matters to attend to. Ang pagtalikod ni Leah ay tila huling pako sa krus na pinapasan ni Hector. Wala siyang nagawa, kundi ang lumabas ng silid ng nakayuko. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa makintab na sahig ay tila isang paulit-ulit na paalala ng kanyang pagkatalo. Nang makasakay na sila sa loob ng kotse ni Gabriel, ang matapang na anyo ni Leah ay dahan-dahang naglaho. Ang kanyang maliit na kamay na nakapatong sa kanyang kandungan ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang bawat alaala ng pagtataksil ni Hector ay tila muling sumasariwa, nagdudulot ng isang uri ng hapdi sa kanyang dibdib na mahirap pawin. Napansin ni Gabriel ang panginginig na ito. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagtanong ng, okay ka lang ba? Dahil alam niyang hindi. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang kontrol ng aircon at ginalaw ang may suwoy patungo sa direksyon ni Leah. Ang marahang paghimas ng mainit na hangin sa balat ng dalaga at ang pagpapalit ni Gabriel ng musika sa isang banayad na melodiya ng piano ay sapat na upang pakalmahin ang nagngangalit na emosyon sa puso ni Leah. Ang katahimikan ni Gabriel ay tila isang balabal na nagbibigay ng proteksyon at seguridad. Isang gintong sandali na nagparamdam kay Leah na hindi niya kailangang maging matapang sa tuwing kasama ang lalaking ito. Samantala, sa loob ng Dinherto Venerasyon, ang gabi ay hindi puno ng kapayapaan. Si Hector ay nadatnan si Camila sa gitna ng sala, kasalukuyang sinisigawan ang isang batang katulong dahil lamang sa hindi tamang pagkakalapag ng baso ng juice. You're so stupid! Alam mo ba kung magkano ang carpet na ito? Ang dumi-dumi mo! Ang singhal ni Camila habang dinuduro ang mukha ng umiiyak na katulong. Ang matinding pagod at ang kahihiyang dinanas ni Hector kay Leah ay biglang sumabog. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay tila isang bulkan na tuluyan nang nag-alboroto. Sa isang marahas na pagkilos, lumapit si Hector sa hapagkainan at sa isang iglap ay hinaras ang lahat ng kagamitang nakapatong doon. Ang pagkakabasag ng mga mamahaling plato at ang pagtilamsik ng mga pagkain sa paligid ay lumikha ng isang senaryo ng kaguluhan na nagpatahimik kay Camila. Stop it, Camila! Stop acting like a queen in a house that is already falling apart. Ang sigaw ni Hector, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa puot. Ang babaeng itinapon nyo, ang babaeng nilait nyo. Siya ang may hawak ng leeg natin ngayon. Habang ikaw ay abala sa panunumbat sa mga tao, si Leah ay unti-unti na tayong nililibing ng buhay. Hindi pa nakakasagot si Camila nang pumasok si Doña Marcela sa sala. Ang muka ay tila naging abo habang hawak ang isang puting sobre. Marcela, what is this? Ang tanong ni Hector.
Ngunit ang matanda ay hindi makapagsalita. Dahan-dahang binasa ni Hector ang sulat. Ito ay isang opisyal na summons mula sa korte, isang demanda dahil sa pagpapalsipika ng mga pirma at dokumento sa kumpanya. Ang bawat salita sa papel ay tila isang hatol na nagpapatunay na ang kanilang trono ng kasinungalingan ay tuluyan ng guguho. Sa kabilang dako, habang nakatitig si Lia sa labas ng bintana ng trangka ni Don Ricardo, ang kanyang cellphone ay dahan-dahang umilaw sa dilim. Isang email mula sa isang hindi kilalang sender ang dumating. Ang subject line ay maikli, ngunit nakakapanghilakbot. Ang tunay na testamento ay hindi kailanman nawala. Hanapin mo ito sa bangkong hindi mo inaasahan. Napatingin si Lia kay Gabriel na kasalukuyang nagbabasa ng libro sa kabilang silya. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat lihim ng kanyang pamilya? At hanggang kailan mananatiling nakatago ang katotohanan bago ito tuluyang sumabog at magdala ng panibagong unos sa kanyang buhay? Ang bawat paggalaw ng kamay ng relo sa dingding ng opisina ni Doña Marcela ay tila isang mabagal na pagtibok ng panahon na nagpapaalala sa kanya ng kanyang papalapit na katapusan. Ang marangyang silid na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ngayon ay tila isang bartolina ng mga bayarin at demandang hindi na niya kayang takasan. Sa harap niya ay nakaupo ang isang lalaking may madilim na tingin, si Dante. Isang kilalang nagpapautang sa ilalim ng mesa na ang bawat ngiti ay may katumbas na panganib. I need the funds today, Dante. Ibabalik ko rin sa iyo ang lahat kasama ang interes sa loob ng 2 linggo. Just give me enough to settle the bank's immediate claim. Ang pagsamo ni Marcela, ang kanyang boses na dati ay puno ng utos ngayon ay nanginginig sa desperasyon. Doña Marcela, ang tiwala ay parang kristal. Kapag nabasag, mahirap nang buuin. Pero dahil sa ganda ng iyong anak na si Camila, baka pwede nating pag-usapan ang extension. Ang mapanuyang sagot ni Dante, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Camila na nasa gilid. Si Camila, sa halip na matakot, ay dahan-dahang lumapit at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Dante. Isang mapang-akit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Please, Dante, alam mo naman kung gaano kami ka-reliable. I can make it worth your while. Ang bulong ni Camila, na tila isang laso na dahan-dahang gumagapang. Hindi nila alam na sa labas ng pintuan, si Hector ay nakatayo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Ang bawat salitang naririnig niya ay tila isang marahas na hampas na gumigising sa kanya mula sa mahabang pagkabulag. Ang babaeng inakala niyang kailangan ng proteksyon ay ang mismong nagbebenta ng sariling dangal para sa pera. Habang ang dumi at pait ay namamayani sa dinherto venerasyon, ang pagod naman ay tuluyang gumapi sa katawan ni Aurelia. Sa loob ng opisina ni Don Ricardo, ang mga dokumentong legal at report sa kumpanya ay tila mga higanting bundok na kailangan niyang lundagin araw-araw. Ang matinding puyat at ang bigat ng emosyonal na digmaang kanyang kinakaharap ay sapat na upang ubusin ang kanyang huling lakas. Nang tumayo si Lia upang kumuha ng isang folder, ang paligid ay biglang umikot. Ang mga ilaw sa kisame ay tila naging mga malalabong bituin at ang sahig ay tila nawala sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang paningin ay tuluyang nagdilim at bago pa man siya tuluyang humalik sa malamig na sahig, naramdaman niya ang isang pares ng matitigas at matatag na braso na sumalo sa kanya. Laia! Aurelia! Ang huling tinig na narinig niya bago ang lahat ay maging katahimikan. Binuhat ni Gabriel si Lia ng buong pag-iingat na tila ba hawak niya ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang bawat hakbang niya patungo sa kanyang sasakyan ay puno ng pag-aalala na bakas sa kanyang madilim na mga mata. Sa loob ng sasakyan, ang bango ni Gabriel, isang amoy ng sandalwood at sariwang ulan, ay dahan-dahang bumabalot sa natutulog na dalaga. Ibinaba niya si Lia sa malambot na kama
sa trangka ni Don Ricardo at sa buong magdamag, hindi niya hinayaang mawalay ang kanyang tingin sa namumutlang mukha nito. Sa gitna ng kanyang mahimbing na tulog, si Leah ay binalot ng mga multo ng nakaraan. Ang lamig ng bodega ay muling gumapang sa kanyang balat. "Mami, bakit? Bakit niyo ako ginaganito?" Ang nanginginig niyang bulong habang ang mga luha ay dahan-dahang umaagos mula sa kanyang nakapikit na mga mata. Ang bawat hikbi niya ay tila isang dalangin ng isang batang naghahanap ng pag-ibig na kailanman ay hindi ibinigay sa kanya. Naramdaman ni Leah ang isang malambot at mainit na haplos sa kanyang noo. Ang isang malaking palad ay dahan-dahang humawak sa kanyang nanginginig na kamay, nagbibigay ng isang uri ng seguridad na hindi niya kailanman naramdaman sa piling ni Hector. "Tahan na, Leah. Wala na ang dilim. Nandito na ako." Ang pabulong na wika ni Gabriel, ang boses nito ay tila isang banayad na kanta na nagpatahimik sa nagngangalit na bagyo sa isipan ng dalaga. Dahan-dahang idinampi ni Gabriel ang kanyang mga labi sa noo ni Leah, isang halik na puno ng respeto at lihim na pangako. "Nandito na ang tahanan mo." Nang magbukas ang unang sinag ng umaga, dahan-dahang iminulat ni Leah ang kanyang mga mata. Ang unang bumati sa kanya ay hindi ang madilim na dingding ng bodega, kundi ang mukha ni Gabriel na natutulog sa tabi ng kanyang kama. Ang kamay nito ay mahigpit pa ring nakahawak sa kanya. Sa sandaling iyon, isang kakaibang init ang lumaganap sa dibdib ni Leah. Isang pakiramdam na tila ang bawat sugat sa kanyang puso ay dahan-dahang tinatahi ng sinulid na ginto. Napagtanto niya na ang lalaking ito, na dati ay isang estranghero, ang naging tanging tanggulan niya sa gitna ng digmaan. Dahan-dahang iginalaw ni Leah ang kanyang mga daliri upang haplusin ang buhok ni Gabriel. Ang bawat haplos ay tila isang pag-amin sa kanyang sarili ng isang damdaming hindi na niya kayang itanggi. Ngunit ang kapayapaang iyon ay muling naputol nang maalala niya ang balitang natanggap niya kagabi tungkol sa utang ni Marcela. Isang katanungan ang bumabagabag sa kanya. Sino nga ba ang tunay na nagpapatakbo sa likod ni Dante at bakit tila ang bawat hakbang ng kanyang ina ay planado na ng isang kamay na hindi pa niya nakikita? Samantala, sa labas ng Denherto Venerasyon, si Hector ay nakaupo sa loob ng kanyang kotse, tinitingnan ang isang video sa kanyang cellphone. Ang video ay nagpapakita kay Camila na pumasok sa isang hotel room kasama si Dante. Ang bawat segundo ng video ay tila isang huling hatol na nagpapatunay na ang kanyang buhay ay naging isang malaking kasinungalingan. Isang mapait na halakhak ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng galit na hindi na kayang kontrolin. Ang katanungang nananatili ay simple. Kapag ang lahat ng pader ay gumuho na, sino ang huling matitira upang harapin ang hagupit ng katarungan? Ang bawat hakbang ni Hector sa pasilyo ng mamahaling hotel ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang cellphone, kung saan ang isang video ay patuloy na naglalaro, isang patunay ng kanyang sariling katangahan. Nang tumigil siya sa tapat ng silid numero 479, ang katahimikan sa paligid ay tila isang malupit na biro. Marahas na bumukas ang pinto at lumabas si Camila, inaayos ang kanyang nagusot na damit habang may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi alintana ang presensya ng asawa. "Hector, what are you doing here?" Ang tanong ni Camila. Ang kanyang boses ay mabilis na nagbago, mula sa pagkagulat patungo sa pagiging mapangapi. Hindi sumagot si Hector. Sa halip, dahan-dahan niyang itinapat ang screen ng kanyang cellphone sa mukha ng asawa. Ang bawat segundo ng video na nagpapakita ng kanyang pakikipag-ugnayan kay Dante ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong pasilyo. Ang maskara ng pagiging paboritong anak at perpektong asawa ay tuluyan ng natuklap mula sa mukha ni Camila, na nag-iwan ng isang anyo ng panlilinlang na hindi na kayang itago. "You're a loser, Hector!
You can't even provide for my needs anymore. Did you think I would stay loyal to a man who is about to lose everything? Ang singhal ni Camila, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Look at yourself. You gave up Aurelia for me and now you're crying over a video? Get lost! Ang marahas na pagtalikod ni Camila at ang tunog ng kanyang sapatos na lumalayo sa pasilyo ay tila huling pako sa krus na pinapasan ni Hector. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay gumuho. Niloko niya ang sarili, pinagtaksila ng babaeng tunay na nagmahal sa kanya. At ngayon ay naiwan siyang mag-isa sa dilim ng sarili niyang mga pagkakamali. Lango sa pait at pagsisisi, sinubukan niyang tawagan ang numero ni Leah. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang mekanikal na boses na nagsasabing hindi na maaabot ang numerong iyon. Siya ay tuluyan nang binura sa mundo ni Aurelia. Habang ang dinherto venerasyon ay unti-unting nilalamon ng kahihiyan, ang liwanag naman ng katotohanan ay unti-unting sumisikat sa kampo ni Aurelia. Sa loob ng isang madilim na silid sa opisina ni Don Ricardo, nakatitig si Leah at Gabriel sa isang malaking monitor. Ang video mula sa security camera ng bangko ay malinaw na nagpapakita kay Doña Marcela kasama ang isang lalaking nakasuot ng suit habang pinapalitan ang mga dokumento sa loob ng isang safe deposit box. Iyan na ang huling piraso ng puzzle, Leah. Ang mahinahong sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Hindi lamang ito pagnanakaw, ito ay pagsasabuatan upang palsipikahin ang testamento ni Lola. With this footage and the original documents we found, walang takas ang iyong ina. Naramdaman ni Leah ang isang mabigat na bara sa kanyang lalamunan. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiiyak. Ang babaeng nasa screen ay ang kanyang ina. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay, ngunit kumuha rin ng kanyang kaligayahan. Isang malambot na palad ang dahan-dahang lumapag sa kanyang balikat. Ang init mula sa kamay ni Gabriel ay tila isang tulay na nag-uugnay sa kanya sa realidad. Leah, you're not doing this out of revenge. You're doing this for the truth, bulong ni Gabriel. Napatingin si Leah sa binata at sa gitna ng malamlam na liwanag ng monitor, nakita niya ang malalim na pag-unawa sa mga mata nito. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang isang baso ng tubig at inilagay ito sa pagitan ng mga nanginginig na daliri ni Leah. Ang simpleng pagkilos na yon, ang pag-aalaga sa kanyang pisikal na pangangailangan habang gumuho ang kanyang emosyon, ay isang gintong sandali na lalong nagpalapit sa kanilang mga puso. Ngunit ang katahimikang ito ay pansamantala lamang. Sa kabilang dako, si Doña Marcela ay nakatayo sa gitna ng kanyang sala. Ang mga kamay ay nakayukom sa galit habang tinitingnan ang mga listahan ng utang. Ang kanyang huling pag-asa ay ang malaking fiesta na balak niyang iorganisa, isang pagtitipon ng mga mayayaman kung saan plano niyang gamitin ang kanyang natitirang impluwensya upang kumuha ng mga pekeng investment at tularan ng nakaraan. I will not let her win, ang pabulong na sumpa ni Marcela, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa portrait ni Aurelia na tila nais niyang sunugin. Kung kailangang gamitin ko ang huling sentimo ng pamilyang ito para lamang ilibing siya, gagawin ko. Hindi alam ni Marcela na ang bawat hakbang niya ay pinapanood na ng mga matang hindi niya inaasahan. Ang balak niyang pagdiriwang ay magiging isang entablado, hindi para sa kanyang tagumpay, kundi para sa kanyang pinakamatinding kahihiyan. Ngunit habang naghahanda si Leah para sa huling sagupaan, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanyang puso. Kapag ang lahat ng dumi ay nalinis na at ang mga kaaway ay nasa likod na ng rehas, matatagpuan nga ba niya ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap sa piling ni Gabriel? O ang mga sugat ng nakaraan ay mananatiling bukas habang buhay? Ang dinherto venerasyon ay nababalot ng isang huwad na ningning sa gabing ito. Ang bawat sulok ng malawak na hardin ay pinalamutian ng mga kumukutitap na ilaw na tila mga bituing pilit isinasabog sa lupa upang itago ang kabulukan
ng pundasyon ng mansyon. Ang amoy ng mga mamahaling bulaklak at ang samyo ng inihaw na pagkain ay humahalo sa hangin. Ngunit sa likod ng mga ngiti ng mga panauhin ay ang bulong ng papalapit na pagkawasak. Si Doña Marcela ay naglalakad sa gitna ng karamihan, suot ang kanyang pinakamahal na hiyas. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay nagpapakita ng awtoridad na pilit niyang pinanghahawakan habang ang mga linta ng utang ay naghihintay lamang sa dilim. Sa itaas na bahagi ng bahay, sa loob ng silid na puno ng amoy ng mamahaling pabango at tensyon, si Camila ay nakaharap sa malaking salamin. Dahan-dahan niyang hinahaplos ang kanyang tiyan habang nakatingin sa refleksyon ni Hector na nakatayo sa may pinto. Ang mukha ng asawa ay tila isang rebultong walang buhay. "Hector, baby, huwag mo namang sirain ang gabi na ito. Isipin mo ang baby natin. You can't just leave me and file for divorce now na buntis ako. What will people say? Isipin mo ang image natin." Ang mabuhay na pagsamo ni Camila, ang kanyang boses ay puno ng manipulasyon na pilit itinatago sa likod ng huwad na pag-aalala. Ngunit si Hector ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan. Tila ba ang bawat salita ni Camila ay isang ingay na lamang na hindi na umaabot sa kanyang pandama. Ang bawat hibla ng kanyang tiwala ay napatid na at ang bawat hikbi ng asawa ay tila isang dula na paulit-ulit na lamang na nagpapapait sa kanyang kalooban. Habang ang dinherto venerasyon ay nalulunod sa sarili nitong kasinungalingan, sa trangka ni Don Ricardo ay namamayani ang isang ibang uri ng katahimikan, isang katahimikan na puno ng pag-asa at determinasyon. Sa loob ng kanyang silid, nakatayo si Aurelia sa harap ng salamin. Suot niya ang isang pulang bestido na tila nagliliyab sa gitna ng silid. Ang kulay ng tela ay tila sumisimbolo sa bawat patak ng dugo at luhang dumanas sa kanya sa loob ng bodega. Ang kanyang maikli at maayos na buhok ay nagbibigay sa kanya ng isang anyo ng pagkabuhay na muli. Isang reyna na handang bawiin ang kanyang trono. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Ang kanyang paningin ay saglit na natigilan nang makita ang kagandahan ni Lia na tila isang hiyas na matagal na nabaon sa putik at ngayon ay muling nagniningning. May dalang maliit na kahon si Gabriel at sa loob nito ay isang kwintas na may pendant na ruby. Isang hiyas na pagmamay-ari ng lola ni Lia. Maingat na lumapit si Gabriel sa likuran ni Lia. Ang marahang pagdaiti ng kanyang mga daliri sa balat ng leeg ni Lia habang ikinakabit ang kwintas ay nagdulot ng isang uri ng kuryente na dahan-dahang gumapang sa buong katawan ng dalaga. Ang dahan-dahang pagpihit ni Gabriel sa balikat ni Lia upang harapin siya ay tila isang sandali kung saan huminto ang pag-ikot ng mundo. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang malalaking palad sa bewang ni Lia. Ang init ng kanyang hawak ay nagbigay ng katiyakan na hindi na kailanman muling mag-iisa ang dalaga. Ipakita mo sa kanila kung sino ang tunay na reyna, Miss Aurelia. Narito lang ako sa likuran mo. Hindi kita bibitawan. Ang pabulong na wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng lalim at pangako. Ang pagtitigan ng kanilang mga mata ay nagpahayag ng mga damdaming hindi na kailangan ng mga salita. Isang pasasalamat, isang paghanga, at isang pag-ibig na dahan-dahang sumisibol sa gitna ng mga sugat. Dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha sa noo ni Lia. Idiniin ang isang halik na puno ng respeto at pagsamba bago sila tuluyang lumabas ng silid. Sa dinherto venerasyon, ang pagdiriwang ay nasa rurok na ng saya nang biglang huminto ang tugtugin ng orkestra. Ang bawat mata ng mga panauhin ay nabaling sa bukana ng malaking gate. Ang dahan-dahang pagpasok ng isang marangyang itim na limousine ay lumikha ng isang alon ng bulong-bulungan. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, unang lumabas ang isang matikas na lalaki sa kanyang suot na tuxedo, si Gabriel. Ngunit ang tunay na nagpatahimik sa lahat ay ang babaeng inalalayan niyang bumaba.
Si Aurelia ay lumabas na tila isang diyosang nanggaling sa apoy. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa pulang alpombra ay tila isang tambol na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Doña Marcela na noon ay nakatayo sa may hagdanan. Ang bawat panauhin ay napasinghap nang makilala ang babaeng binalita nilang nawawala at nasisira ang isipan. Ang kislap ng mga kamera ay nag-uunahang kumuha ng kanyang larawan habang si Lia ay naglalakad ng may taas noo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Gabriel. Si Hector, na nasa kabilang dako ng hardin, ay nabitawan ang kanyang baso ng alak nang makita ang dating kasintahan. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay tila nayanig. Ang ganda ni Lia sa gabing iyon ay isang parusa na mas matindi pa sa anumang salita. Samantala, si Doña Marcela ay naramdaman ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang ang kanyang mukha ay nawawalan ng kulay. Ang katanungang tila sumasakal sa bawat tao sa paligid ay simple. Ang pagbabalik ba ni Aurelia ay isang pagbisita ng pag-ibig o ito na ang huling sayaw na tatapos sa lahat ng kanilang kasinungalingan? Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay tila mga karayom na nakatusok sa balat ni Aurelia habang dahan-dahan siyang naglalakad sa gitna ng karamihan. Ang katahimikan ay naging napakabigat na tila ba ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy upang bigyang daan ang babaeng inakala ng lahat na tuluyan nang nawala sa katinoan. Ang bawat hakbang ni Lia ay may kaakibat na awtoridad. Ang dulo ng kanyang pulang bestido ay tila isang dumanak na apoy na tumutupok sa mga kasinungalingang itinayo sa loob ng mansyong yon. Sa kanyang tabi, ang presensya ni Gabriel ay tila isang matibay na kuta. Ang kanyang kamay na nakapatong sa ibaba ng likuran ni Lia ay nagbibigay ng init at lakas na tila nagsasabing hindi siya hahayaang mabuwal. Si Doña Marcela, na noon ay nakatayo sa itaas ng grand staircase, ay naramdaman ang panlalamig ng kanyang mga daliri habang mahigpit na nakahawak sa baso ng alak. Ngunit bilang isang bihasang mandaraya, mabilis niyang binalot ang kanyang mukha ng isang huwad na kagalakan. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan, ang kanyang bawat kilos ay sadyang pinabagal upang makuha ang atensyon ng mga mamamahayag. "Aurelia! My daughter!" Ang malakas na turing ni Marcela habang pilit na pinatutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Lia at binalak na yakapin ang dalaga sa harap ng mga kamera. "Salamat sa Diyos at ligtas ka. We were so worried about your mental condition, anak. Bakit ka umalis nang hindi man lang nagsasabi? We only wanted to help you get better." Naramdaman ni Lia ang panunuot ng matapang na pabango ni Marcela. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng takot, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagkasuklam. Dahan-dahang iniwas ni Lia ang kanyang katawan. Tinanggihan ang yakap na tila isang bitag. Ang kanyang mga mata ay direktang tumitig sa kanyang ina. Ang talim ng kanyang tingin ay tila isang balaraw na bumaon sa konsensya ni Marcela. "Mami, stop the drama. Hindi na ito ang bodega kung saan mo ako pwedeng ikulong at busalan." Ang mahinahong sagot ni Lia. Ang kanyang boses ay malinaw at umaaling-awngaw sa buong bulwagan. "Narito ako, hindi bilang isang pasyente, kundi bilang ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng inyong tinatamasa sa gabing ito." Isang malakas na bulungan ang lumaganap sa paligid. Ang mga panauhin ay nagsimulang magpalitan ng mga makahulugang tingin. Si Camila, na noon ay nakatayo sa tabi ni Hector, ay tila naging abo ang mukha habang nanginginig ang kanyang mga labi sa galit at inggit. Sinubukan ni Marcela na bawiin ang kontrol. Ang kanyang boses ay naging matalas at puno ng manipulasyon. "Aurelia, wala ka talagang utang na loob. Matapos kitang buhayin at ibigay ang lahat, ganito mo ba ako papahiya sa harap ng mga kaibigan natin? Isipin mo ang sakripisyo ko bilang ina." Sa sandaling iyon, tumingin si Lia kay Gabriel. Isang dahan-dahang pagtango ang ibinigay ng binata. Naglakad si Gabriel patungo sa technician na may hawak ng projector
para sa pagtatanghal ng kumpanya. Sa isang iglap, ang malaking screen sa gitna ng bulwagan ay hindi na nagpakita ng mga larawan ng pamilya, venerasyon. Sa halip, tumambad sa lahat ang mga dokumento ng bangko na nagpapatunay sa mga nakapirmang utang ni Marcela, ang mga litrato ng mga palsipikadong pirma sa testamento, at ang footage mula sa seguridad ng bangko kung saan malinaw na nakikita ang pandaraya ni Marcela. Ang bawat panauhin ay napasinghap ng sabay-sabay. Ang kahihiyan ay tila isang makapal na usok na bumalot kay Doña Marcela at Camila. Ang bawat kasinungalingan ay isa-isang nahubaran sa harap ng mga kamera na patuloy sa pag-igkas ng kanilang mga flash. Si Hector ay napaupo sa isang tabi. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi habang pinapanood ang katotohanang pilit niyang ipinikit noon. Naramdaman ni Leah ang isang mabigat na bara sa kanyang lalamunan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas ay naririnig na ang kanyang boses. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman niya ang kamay ni Gabriel na dahan-dahang humawak sa kanyang palad. Mahigpit itong piniga upang iparamdam na tapos na ang laban. Ang kilig na nagmumula sa haplos na yon ay tila isang lunas na nagpapahilom sa bawat sugat na dumanas sa kanya. Ang bawat kasalanan ay may kabayaran, Mami. Ang huling wika ni Leah habang nakatitig sa kanyang inang hindi na makapagsalita. Ngunit ang katahimikang sumunod ay biglang naputol ng ang mga asul at pulang ilaw mula sa labas ng mansyon ay nagsimulang sumilay sa mga malalaking bintana. Ang tunog ng mga sapatos ng mga otoridad na papasok sa mansyon ay tila isang martsya ng katarungan. Ang bawat panauhin ay nagsimulang magkagulo at sa gitna ng ingay, isang katanungan ang nanatiling nakabitin sa hangin. Ito na nga ba ang katapusan ng paghihirap ni Aurelia? O may isa pang lihim na nakatago sa likod ng mga aninong paparating? Ang bawat sulok ng bulwagan na dati ay puno ng marangyang tugtugin at tawanan ay tila naging isang malamig na korte ng katarungan. Ang mga asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis sa labas ay humahampas sa mga kristal na chandelier na nagdudulot ng isang nakapanghihilakbot na sayaw ng liwanag at dilim sa mga mukha ng mga panauhin. Walang sino man ang nangahas na gumalaw habang ang mga otoridad sa kanilang matitigas na hakbang sa makintab na sahig ay dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan ni Doña Marcela. Si Marcela ay nakatayo sa gitna ng sirkulo ng kahihiyan. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa habang ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang paraan upang makatakas. Sa gitna ng kanyang desperasyon, muli niyang ginamit ang tanging sandata na alam niyang may kapangyarihan sa lipunang kanyang kinalakihan, ang sumpa ng utang na loob. Aurelia! Itigil mo ito! Ang pagsigaw ni Marcela, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng puot at panunumbat. Ako ang nagluwal sa iyo sa mundong ito. Ako ang nagbigay sa iyo ng pangalan at tirahan. Ganito mo ba susuklian ang lahat ng sakripisyo ko? You are a curse to this family. Ang isang anak na nagpapakulong sa sariling ina ay hinding-hindi pagpapalain ng langit. Naramdaman ni Leah ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang bigat na tila isang tanikalang humihila sa kanya pabalik sa bodega. Ngunit bago pa man siya muling lamunin ng pakiramdam ng pagkakasala, naramdaman niya ang isang matatag na haplos ni Gabriel sa kanyang likuran. Ang init na nagmumula sa palad ng binata ay tila isang baluti na nagpoprotekta sa kanyang kaluluwa. Tumingin si Leah kay Marcela. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot. Tanging isang malalim at tuyong lungkot ang natitira. Mami, hindi mo ako pinalaki para mahalin. Pinalaki mo ako para gamitin. Ang mahinahong sagot ni Leah. Ang bawat salita ay tila isang matalas na katotohanan na humihiwa sa hangin. Binuhay mo ako sa loob ng bodega habang ang pangalan ko ay ginagamit nyo para magnakaw. Ang utang na loob na sinasabi mo ay nabayaran ko na sa bawat araw na tiniis ko ang dilim at gutom habang kayo ay nagpapakasasa
sa yaman na iniwan ni Lola para sa akin. Ngayon, binabawi ko na ang aking sarili. Sa sandaling iyon, si Hector ay lumabas mula sa karamihan. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod at pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Leah dahil sa tindi ng kahihiyan. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga pulis at inabot ang isang envelope na puno ng mga dokumento at mga voice recording na lalong magpapatibay sa kaso laban kay Marcela at Camila. Officer, narito ang mga ebidensya ng mga illegal na transaksyon at ang mga pagbabantang ginawa nila kay Aurelia. Ang wika ni Hector, ang kanyang boses ay puno ng pait. Tumingin siya kay Leah nang may huling pagsamo. I'm sorry, Leah. Alam kong hindi ito sapat para mabura ang ginawa ko, pero ito na lang ang tanging paraan para mabigyan ka ng katarungan. Ang bawat panauhin ay napasinghap ng dahan-dahang ilabas ng mga pulis ang mga bakal na posas. Ang tunog ng metal na nagsalikop sa mga pulso ni Doña Marcela ay tila ang huling hatol na nagpatahimik sa buong mansyon. Ang bawat bahagi ng kanyang dignidad ay tuluyan ng nadurog ng dahan-dahan siyang inakay ng mga pulis patungo sa labas. Si Camila naman ay napaupo sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay wala nang nakukuhang simpatiya mula sa mga tao, habang ang kanyang asawa ay tuluyan na siyang tinalikuran. Habang pinapanood ni Leah ang kanyang ina na isinasakay sa sasakyan ng pulis, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam ng kaluwagan na may kasamang hapdi. Ang katarungan ay narito na, ngunit ang sugat ng isang anak na itinakwil ng sariling ina ay mananatiling isang pilat sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan siyang lumingon kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanunubig na sa tindi ng emosyon. Hindi nagsalita si Gabriel. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Leah at mahigpit itong piniga. Inilapit niya ang kanyang mukha sa dalaga at ibinulong ang mga salitang matagal nang nais marinig ni Leah. Tapos na ang gabi, Leah. Wala ka nang dapat ikatakot. Sa gitna ng kaguluhan, ang dahan-dahang pag-agos ng luha ni Leah sa kanyang pisngi ay tila isang ulan na naglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ang katanungang tila bumubulong sa kanyang puso habang ang bawat panauhin ay nagsisimulang lumisan ay simple. Pagkatapos ng kahihiyang ito, matatagpuan nga ba niya ang tunay na kapayapaan sa loob ng mansyong ito na naging Bartolina niya, o ang bawat sulok ng bahay na ito ay magpapaalala lamang sa kanya ng pagmamahal na kailanman ay hindi niya naramdaman? Ang malawak na dinherto venerasyon na dati ay puno ng mapagpanggap na karangyaan ay nababalot ngayon ng isang nakatutulig na katahimikan. Ang bawat pagdaiti ng mga pulang selyo ng korte sa mga mamahaling kagamitan ay tila mga huling hatol na nagpapatunay sa pagtatapos ng isang mapang-aping kaharian. Ang mga tauhan ng korte ay dahan-dahang naglalakad sa bawat silid. Itinatala ang bawat piraso ng kasaysayan na nakuha sa pamamagitan ng pandaraya, habang ang amoy ng luma at malamig na hangin ay tila humahalo sa bango ng mga lantang bulaklak sa sala. Sa gitna ng kaguluhan ng pag-iimpake, si Camila ay nakaluhod sa paanan ni Hector. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng pantalon ng asawa. Ang kanyang mga hikbi ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na humihingi ng awa. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamataas ngayon ay namumutla at basa ng luha. Hector baby, please, huwag mo akong iwan sa ganitong kalagayan. Saan ako pupunta? Buntis ako, Hector. Isipin mo ang anak natin. Ang pagsamo ni Camila, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Dahan-dahang inalis ni Hector ang kamay ni Camila. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng pagkamuhi at pagod. Ang kanyang mukha ay tila isang batong walang buhay. Ang buhay, walang bakas ng emosyon para sa babaeng sumira sa kanyang buhay at sa buhay ng babaeng tunay niyang minahal. Naglabas siya ng isang puting papel mula sa kanyang bulsa
at malamig na inilapag ito sa harap ni Camila. Pirmahan mo na ito, Camila. I'm done with your lies. Ang baby? We will wait for the DNA test, but regardless of the result, hindi na kita gustong makita pa. Diyan ka naman magaling, hindi ba? Ang kumuha ng hindi sa'yo. Ngayon, maranasan mo kung paano mawalan ng lahat. Sa kabilang bahagi ng silid, si Doña Marcela ay tila isang aninong nawalan ng direksyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na isinisiksik ang isang kwintas na perlas sa loob ng kanyang maliit na bag, ngunit mabilis itong pinigilan ng isang opisyal. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay gumuho nang makita niyang ang bawat hiyas na itinuring niyang kapangyarihan ay isa-isang kinukuha sa kanyang harapan. Wala siyang magawa, kundi ang panoorin ang pagguho ng kanyang trono, habang ang bawat panauhin noon ay wala nang maibigay, kundi ang mapanuyang mga tingin. Mula sa mataas na balkonahe ng mansyon, pinapanood ni Aurelia ang bawat pangyayari. Ang malamig na simoy ng hangin ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang maikling buhok, nagdadala ng amoy ng paparating na ulan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dalawang figura sa ibaba, ang kanyang ina at kapatid na dahan-dahang inilalabas ng mansyon ng mga otoridad. Walang tuwa sa puso ni Leah, tanging isang malalim na pakiramdam ng kawalan. Ang bawat taon ng kanyang pagtitiis ay nagtapos sa sandaling ito, ngunit ang pait ng pagtataksil ng sariling dugo ay tila isang sugat na hindi pa lubos na naghihilom. Naramdaman niya ang isang marahang paglapit sa kanyang likuran. Si Manang Rosa, ang matandang katulong na naging tanging sandigan niya, ay lumapit dala ang isang malaking payong at isang makapal na shawl. Isinampay ng matanda ang shawl sa mga balikat ni Leah. Ang init nito ay tila isang yakap na nagpaparamdam na hindi na siya mag-iisa. Tapos na ang ulan, anak. Ang mahinang bulong ni Manang Rosa. Ang boses nito ay nanginginig din sa saya at lungkot. Malaya ka na. Ang dinhertong ito ay hindi na muling magiging Bartolina mo. Tumango si Leah. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa shawl. Lumingon siya kay Gabriel na nakatayo sa may pintuan ng balkonahe. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kanya nang may malalim na paghanga at pangako. Ang dahan-dahang pag-ukit ng nangiti sa mga labi ni Gabriel ay nagbigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang hinahanap ni Leah. Habang ang malaking gate ng Dinherto Venerasyon ay dahan-dahang nagsasara, ikinukulong sa labas ang mga taong nagdulot ng dilim sa buhay ni Leah. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila naging isang blangkong papel. Ang bawat hakbang ng pag-alis ni na Marcela at Camila sa kalsada, bitbit ang kanilang mga bagsak na balikat at basang mga damit sa ilalim ng ambon, ay tila huling kabanata ng isang masamang panaginip. Dahan-dahang humakbang si Leah pababa ng hagdan, ngunit hindi siya tumungo sa sala o sa marangyang kusina. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang dinala siya patungo sa madilim at masukal na bahagi ng likuran ng mansyon, patungo sa kinaroroonan ng bodega. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila paglalakad pabalik sa kanyang mga trauma, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Huminto siya sa harap ng pintuang kahoy na naging hangganan ng kanyang mundo sa loob ng mahabang panahon. Ang katanungang tila sumasakal sa kanyang dibdib habang nakatitig sa madilim na silid na yon ay simple. Matatapos nga ba ang pait sa pag-alis ng kanyang mga kaaway o ang tunay na kalaban ay ang mga multong nananatiling nakatira sa loob ng bodega ng kanyang sariling alaala? Ang bawat amoy ng amag at alikabok na nagmumula sa siwang ng pinto ng bodega ay tila isang malupit na kamay na pilit humihila kay Aurelia, pabalik sa kanyang mga gabi ng pag-iisa. Nakatayo siya sa harap ng silid na iyon, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kinakalawang na trangka na minsan ay naging harang sa pagitan niya at ng mundo. Ang bawat ukit sa kahoy na pintuan ay tila isang mapa ng kanyang mga nakaraang pighati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima na nakayuko sa dilim.
Hawak niya ang susi at higit sa lahat, hawak niya ang kanyang sariling kapalaran sa ilalim ng maliwanag na kalangitan. Dahan-dahang lumapit si Gabriel. Ang kanyang mga hakbang sa damuhan ay halos hindi naririnig, ngunit ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang init sa malamig na hangin ng hapon. May dala siyang isang mabigat na bundo o sledgehammer. Ang bakal nito ay kumikinang sa huling sinag ng araw, tila isang sandata ng katarungan na handang tumapos sa huling alaala ng Bartolina. Hindi siya nagsalita, tanging isang sulyap ng malalim na pag-unawa ang ipinukol niya kay Leah bago dahan-dahang iniabot ang mabigat na kagamitan sa mga kamay ng dalaga. Ikaw ang dapat gumawa nito, Leah. Ang mahinang wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos na nagbibigay ng lakas sa gitna ng pag-aalinlangan. Wala nang puwang ang dilim sa bagong buhay mo. Oras na para papasukin ang liwanag sa bawat sulok ng iyong pagkatao. Tinanggap ni Leah ang bundo. Ang bigat nito sa kanyang mga palad ay tila ang kabuuan ng lahat ng pait at pasakit na kanyang kinimkim sa loob ng maraming taon. Sa isang malalim na paghinga na tila naglalabas ng lahat ng dumi sa kanyang baga, itinaas niya ang bakal at sa buong lakas ay hinayaan itong humalik sa mga kahoy na tabla na nakapako sa bintana ng bodega. Ang marahas na pagkadurog ng mga marupok na kahoy at ang paglipad ng mga piraso ng tabla sa paligid ay tila isang awit ng ganap na paglaya. Sa bawat paghampas ni Leah, ang mga pader ng kanyang takot ay dahan-dahang gumuho, nagpapalit sa isang pakiramdam ng kapangyarihan. Nang tuluyang mawasak ang mga harang, ang ginintuang liwanag ng papalubog na araw ay biglang bumuhos sa loob ng bodega. Tinataboy ang bawat anino na matagal nang nanirahan doon. Pumasok si Leah sa loob ng silid, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig. Nakita niya ang lumang higaan na gawa sa karton, ang mantsa ng kanyang mga luha sa tuyong semento, at ang karayom na naiwan niya noon sa sahig. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila mga labi na lamang ng isang digmaang tapos na at naipanalo na. Lumingon siya kay Gabriel na nakatayo sa may pinto. Ang silweta nito ay nababalot ng liwanag na tila isang anghel na nagbabantay sa kanyang muling pagsilang. "Gabriel, I want to tear this whole place down." Ang sabi ni Leah, ang kanyang boses ay matatag at puno ng isang bagong layunin. "Pero hindi ko ito pababayaan na maging isang bakanteng lote lang. I want to build a sanctuary here, isang tahanan para sa mga pusong nawasak, para sa mga babaeng tulad ko na akala nila ay wala na silang pupuntahan. Gagawin nating simbolo ng pag-asa ang lugar na ito." Lumapit si Gabriel at dahan-dahang binalot si Leah sa kanyang mga braso. Isinasandal ang baba ng dalaga sa kanyang balikat. Ang init ng kanyang yakap at ang matatag na tibok ng kanyang puso ay naging huling lunas sa mga sugat ni Leah. Itatayo natin yon ng magkasama, Aurelia. Mula sa mga guho ng bodega na ito, isang gusali ng paghilom ang sisibol na hindi na kailanman muling magigiba ng sinuman. Habang ang bagong buhay ay nagsisimulang mabuo para kay Leah, sa kabilang dako ng lungsod, ang tadhana ay may sariling paraan ng pagbabayad ng utang. Sa isang masikip at mabahong silid sa Huochuot, si Doña Marcela ay nakaupo sa isang lumang silya na gawa sa plastik. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pinalalamutian ng mga mamahaling hiyas, ngayon ay magaspang at madumi dahil sa paglalabada para sa ibang tao upang may maipakain sa sarili. Ang bawat ubo niya ay tila isang paalala ng kanyang tuluyang pagbagsak mula sa pedestal. Sa tabi niya, si Camila ay nakatitig sa tumutulong bubong. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, habang dinaramdam ang hirap ng buhay na noon ay hinahamak niya lamang. Si Hector naman ay nakita sa isang construction site. Ang kanyang mga balikat ay bagsak sa bigat ng mga semento. Ang bawat patak ng kanyang pawis ay tila mga luha ng pagsisisi na hindi na kailanman magiging sapat upang maibalik ang pusong kanyang winasak. Bumalik ang tingin ni Leah sa labas ng bintana ng bodega. Ang puno ng bougainvillea
Sa gilid ng bakod na dati ay tuyot at tila patay na, ay nagsisimula nang maglabas ng mga bagong usbong na kulay rosas. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Gabriel. Ang bawat pait ay naging ginto at ang bawat luha ay naging katarungan. Ang katanungang nananatili sa kanyang puso ay wala ng halong takot o pagdududa. Sa pagdating ng bagong umaga, anong mga kwento ng pag-ibig at paghilom ang sabay nilang isusulat sa lupang ito na dati ay tanging saksi sa kanyang mga daing? Lumipas ang 2 taon na tila isang banayad na agos ng ilog na dahan-dahang tinangay ang mga latak ng nakaraan. Ang dinerto venerasyon na dati ay nababalot ng mga lihim at pait ay tuluyan ng nagbago ang anyo. Wala na ang mga matataas na bakod na may mga tulis na bakal na tila nagnanais sumugat sa sinumang daraan. Ngayon, ang mga pader ay pinalitan ng mga gumagapang na halamang bulaklak at ang bawat bintana ay laging bukas upang papasukin ang sinag ng araw at ang sariwang hangin ng umaga. Ang lugar na dati ay naging Bartolina ni Aurelia ay naging isang kanlungan ng pag-asa. Ang bahay kanlungan ni Lola, isang sentro para sa mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan sa loob ng kanilang sariling tahanan. Nakatayo si Lia sa gitna ng hardin, tinitingnan ang mga batang naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Ang bawat tawa nila ay tila isang himig na nagpapagaan sa kanyang kalooban. Kasama niya si Manang Rosa, na ngayon ay masigla na at nagsisilbing punong tagapangalaga ng sentro. Ang bawat bahagi ng mansyon ay punong-puno ng buhay, malayo sa katahimikang nakabibingi na nanahan doon noong panahon ni Doña Marcela. Lia, ang dami nang nagbago, no? Ang mahinang wika ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit sa dalaga. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang braso sa balikat ni Lia, isang pamilyar na haplos na palaging nagbibigay sa kanya ng katiyakan. Sino ang mag-aakala na ang dating bodega ay magiging ganito kaganda? Napangiti si Lia at dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa. True, Gabriel. Minsan kailangan mo talagang mawasak ng husto para makita mo kung anong klaseng tibay ang meron ka. I never imagined I could be this happy, especially after everything. Sa loob ng nakaraang 2 taon, natutunan ni Lia ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Ito ay hindi lamang ang pagkawala ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng katahimikan sa loob ng sarili sa kabila ng mga bagyo sa nakaraan. Ang katanungan kung napatawad na ba niya ang kanyang ina at kapatid ay laging sumasagi sa usapan. Para kay Lia, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Pinatawad niya ang mga ito sa kanyang puso upang palayain ang kanyang sarili mula sa tanikala ng puot. Ngunit hinayaan niyang ang katarungan at ang batas ng tadhana ang magdikta sa kanilang mga buhay. Minsan, nababalitaan niya ang kalagayan ni Marcela at Camila. Si Marcela ay nananatiling nakapiit. Ang bawat araw niya ay puno ng pagsisisi habang pinagmamasdan ang 4 na sulok ng selda, isang kabalintunaan ng bodegang ginamit niya kay Lia. Si Camila naman ay nabubuhay sa isang maliit na apartment sa probinsya, nagtatrabaho sa isang karinderya upang may maipakain sa kanyang sarili, habang si Hector ay patuloy na lumalaban sa kanyang sariling mga multo, malayo sa marangyang buhay na dati ay kanyang tanging prayoridad. Walang bahid ng tuwa si Lia sa kanilang paghihirap, tanging isang malalim na pag-unawa na ang bawat tanim ay may aanihin. You know, Gabriel, bulong ni Lia habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa langit. I realized that the greatest victory wasn't getting the house back or seeing them punished. It was finding my own voice. It was realizing that I am enough and that I deserve to be loved without conditions. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang kamay ni Lia at idiniin ito sa kanyang mga labi.
Ang dahan-dahang paglapat ng init sa balat ng dalaga ay tila isang selyo ng kanilang walang hanggang pangako. At hinding-hindi ko hahayaan na mawala muli ang boses na yan, Leah. You are the strongest person I know. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, ang mga ilaw sa bahay kanlungan ay isa-isang bumubukas, nagbibigay ng liwanag sa madidilim na bahagi ng kalsada. Ang bawat anino sa puso ni Leah ay tuluyan ng napalitan ng liwanag. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento ay mananatiling nakaukit sa mga pader ng mansyong yon, na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan at ang tunay na utang na loob ay hindi binabayaran ng sariling kaligayahan kundi ng pagpapalago sa buhay na ibinigay sa atin. Ang pait ng nakaraan ay tuluyan ng naging ginto. At sa bawat paghinga ni Aurelia, nadarama niya ang kalayaan. Isang kalayaang hindi nanggaling sa yaman, kundi sa pagyakap sa kanyang sariling sugat hanggang sa ang mga ito ay maging kanyang pinakamagandang sining.